Hello mga kabasketball! Gumawa si LeBron James ng kasaysayan bilang unang men's basketball player na nagtaglay ng bandila ng USA sa Olympic Opening Ceremony. Sa opisyal na pagsisimula ng 2024 Olympic Games sa Paris noong Biyernes, isang pamilyar na mukha ang nagdala ng mga signature star at strip para sa Team USA. Bilang kauna-unahang men's basketball star na nakatanggap ng karangalan, todong ngiti si LeBron James habang ipinagmamalaki niyang hinawakan ng bandila sa buhos ng ulan. Ito ay isa pang makasaysayang nagawa para kay King James na patuloy na sumisira ng mga record pagkatapos ng 21 years bilang isang pro. Ang 39 taong gulang na atleta ay walang alinlangan na karapat-dapat sa karangalan na isinasaalang-alang ang kanyang katayuan bilang isa sa mga pinakadakilang atleta sa kasaysayan ng Estados Unidos. At ngayon, ang mga tao ay minsan lang makikita ang pagdiriwang ng kanyang kamangha-manghang karera sa mundo ng basketball. At ngayon, ang paghawak niya sa bandila ay isa itong malaking kahulugan. Ang US ay isa lamang sa 206 na bansang kinakatawan sa Olympics ngayong taon, ngunit napansin ng buong mundo ang kanilang pagdating ngayon kasama ang isa sa mga nangungunang atleta sa mundo na si LeBron James. At habang ang sandali ay tila medyo maikli, ang buong pangyayari ay maingat na inayos. Si James mismo ay kinailangang isuot ang iconic na puting Amerikana habang naghahanda siya para sa mga tungkuling nagdadala ng bandila. Maaaring magpahinga si James sa summer tulad nina Kawhi Leonard, James Harden at hindi mabilang na iba pang mga atleta sa NBA. Ngunit pinili niyang mangako at tulungan ang kanyang bansa na manalo sa halos 40 taong gulang. Mahal mo man siya o galit sa kanya, walang alinlangang isang alamat si LeBron sa mga Amerikanong atleta at maaaring walang mas karapat-dapat na magdala ng bandila ngayong taon kaysa sa kanya. Siyempre, ngayong natapos na ang seremonya, magsisimula na ang tunay na gawain para kay LeBron at sa kanyang mga kasamahan. Sa kabila ng isang stacked roster, ang kompetisyon ay mas malakas kaysa dati sa taong ito na may sapat na firepower ang mga team tulad ng France, Serbia at Canada upang hamunin ang Team USA. Noong nakaraang linggo lang, binigyan ng South Sudan ng magandang pananakot ang US at nanalo sana sa kanilang exhibition game kung hindi dahil sa kahangahangang layup ni LeBron sa buzzer. Samantala, ang USA ay malinaw na kulang sa chemistry kumpara sa ibang mga team na naglalaro ng magkasama sa loob ng maraming taon. Sinubukan ng head coach na si Steve Kerr ang lahat ng kanyang makakaya upang makahanap ng mga lineup na akma, ngunit sa napakaraming talento at kakaunting larong magkasama, hindi ito ang pinakamalinis na laro sa court para sa USA. Gayunpaman, hindi sila natalo sa lahat ng mga laro sa eksibisyon at pumapasok sa torneo bilang napakaraming paborito upang manalo ng ginto. Si LeBron James, kahit sa yugtong ito ng kanyang karera, ay magiging malaking bahagi ng kanilang tagumpay. Siya ang naging bayani ng USA Basketball ngayong summer na may mga larong nakakatipid at mga kahanga-hangang sandali. Siya ang nangungunang scorer ng club na may average na 14.2 puntos bawat laro at he's been setting up everyone offensively with a team-high 3.6 assists per game. Mula nung training camp, si LeBron ang naging pinakamahusay na basketball player sa sahig para sa USA at halos hindi ka pani-paniwalang panoorin. Ngunit ngayon ang focus ay lilipat sa unang laro laban sa Serbia na magaganap sa loob lamang ng isang araw. Ang LeBron at ang natitirang bahagi ng team ay kailangang nasa tuktok ng kanilang laro upang manalo sa patimpalak na iyon, ngunit tila higit pa sila sa hamon. Ano ang masasabi nyo? Karapat-dapat bang si LeBron ang flag bearer? Or meron pang iba mas karapat-dapat sa kanya? Please comment nyo lang sa baba. Basketball today, basketball later.